dami natin kailangan i-upload. Okay, paano ma-avoid ang miscommunication? Una, anong una? How to avoid miscommunication? To speak clearly and concisely. So, ayan, intindihan niyo yan. Focus, listen, take down notes, try. Seryousel minsan, hindi ka naka-focus, kaya lahat ibigay na instruction. Ito mama, ito pangalawa, pwede isa-isa. Next, ineffective communication. Ayun. Verbal follow-ups. Diba? Pag nagsasalita ka lang kasi, possible na nakakalimutan. So, note down mo. Never call from time to time. Mami, pwede ko, kamusta na? Ganito. So, hindi pwedeng daw ganon. Matuto daw tayo mag-check sa system. Ay naman, information overload, over messages. Nag-message na puno na hanggat yung iba hindi na nabasa. Diba? Overreact the situation. So, wag masyadong react. Over OA, kumbaga, ganon. Sa cellphone, ayan. Kailan tayo pwedeng gumamit ng mga ganito? Like for example, sa mga urgent or importance lang, customer inquiries, ganyan, legal concerns. Kung hindi naman talaga siya kailangan, wag na mag-call. Ganun. Kailan tayo tumawag? Pag virtual tour, virtual selling, confrontations, meetings. Ayan, nakikita natin ang bawat communication channel kung para saan siya, kung important, ganyan, check and every, kung ilang oras, minutes, ganon, intended for saan lang siya. Alam mo naman yun, kailang beses na yun, diba? Alam mo, kung urgent, i-call ko kaagad through phone call. Kung hindi naman talaga kailangan, message, ganun lang, messenger. Yan na.